Wala na yung ganitong mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba ang pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad Ako, ito na. Peace and order na to. Peace and order. ng gabi. Yung anak ng estudyante, hindi makalakad, makahablutan na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung ganun ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka Chief PNP, sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Opo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Opo. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Tang ina, peace and order plan yan. Para matugunan yung krimen sa Pilipinas. Po, kinang ina niyan. Yun ang ano niya, yun ang plano niya. Magpaglakarin yung mga pulis. Papasyali mo yung mga pulis. Tayo rin, mag-walking kayo. Para nakikita kayo ng mga tao, ha? Mag-walking kayo. So yun, para ano ang krimen, matapos ang krimen. Kailangan daw yung mga pulis maglakad-lakad at maging kaibigan. Hay, naku, Diyos ko po. Sir, hindi pa pwedeng. Kaya sinabihan ko yung PNP na bukod sa police visibility, talagang yung crackdown against crime, kailangan talaga seryosohin natin, asikasuhin natin. Kung maganda na sa tingin ng PNP yung ginagawa nila, hindi pa masaya ang tao, kaya kailangan pa nating ituloy-tuloy. Mas igtingan pa natin yung ating pagbabantay. Putang inasan ka, parang nasa batibot ka nanonood eh. Ang solusyon natin para dyan sa mga krimen na yan, kinausap ko sila, yung mga pulis, paglakarin, tapos kaibiganin yung mga tao. Ay, nako, putang ina, si Bongbong parang, akala mo barangay yung pinamumunuan eh. Putang ina, pinamumunuan na ito, Pilipinas eh. Tapos ganito, pucha yan, paglalakarin mo yung mga pulis para maging peaceful sa mga lugar. Anak ng tinapay, dagdagan natin yung intelligence budget nila para mas makahuli pa sila ng madaming drug lords, madaming pusher, madaming mga kidnap for ransom, madaming mga gun for hire. Talagang kailangan magbuo ng task force para sa ganito, sa ganyan. Ganun ang dapat gawin. Tangina, anong magagawa pag lakarin mo lahat ng pulis sa buong Pilipinas? Mapapagod lang ang mga yan. Pag wala na doon yung mga pulis, magnanakaw na naman yung mga magnanakaw na yan. Ano ka ba naman, Bongbong, kung ano-anong iniisip mo? si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ng pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Opo. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya, wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong ko, Baka tatakbo palayo. Pag may pumutok na ganyan, puta, mas nauuna pa yung mga chismosa kaysa sa mga pulis. Oy, pag lumilindol nga, mas nauuna pa mag-selfie yung mga tao kaysa lumabas ng bahay. Ano man tong bongbong mga solusyon mo pa grade 1 eh. ano yung nangyari dito? Yun ang dapat na mangyari. Police visibility, tapos Visibility. yung mga patrol cars nila, 'di ba, dapat ay nandiyan lagi para actually kahit walang police minsan. Ano yung usapan nila para silang mga no? Tayo na para silang mga tanga, no? Parang hindi sila nagpapatakbo ng bansa. Akala mo subdivision lang yung pinag-uusapan nila. Kailangan police visibility, no? Tsaka yung mga sasakyan nila dapat naka-ready, no? Para silang para silang mga taga Sesame Street. Inagkwentuhan to. Ay, nako. Tayo na. Alam mo, Bongbong, dapat kinuha mo na lang mag-podcast kami, Banateros, para putangin na talagang diretso tayo sa issue. Anak ng tokla ito si, hindi ba, no? Tama, no? Dapat yung coach nila, no, naka-start na. Para naka-ready, no? Anong klaseng, anong klaseng peace and order, yan? Policy yan? Anak ng tinapay. Paglakarin yung mga police visibility. Ang tagal na ng police visibility. Yung panahon ni Pangulong Duterte, putangin na kaliwat kanan ang mga checkpoint. Ngayong panahon yun, nawala yung mga checkpoint. Minsan pag may patrol car deterrent na rin sa krimen eh. Tapos, pangalawa pa doon ay yung ating emergency calling. Di ba meron tayo iba-iba eh. Bawat bayan, 119. 119, 911, 999, kung ano-ano. Opo. Gagawin namin isa. 666. 666 yung number mo, number of beast. Walang iya kayo. Yung pong drug situation. Oo. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na mga small time lang naman pero nandiyan na naman daw po. Ano bang gusto niyo gawin diyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman doon sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na Shabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. Opo. So, malaki talagang nahuhuli namin. Malaki na uhuli nyo ngayon. Alam mo kung bakit? Ang luwag eh. Nakapasok na naman, kaya may malaki. Noon halos walang mahuli. Puro paraphernalyas. Pero ngayon, ang daming nahuhuli. Kasi nga, open season na naman. Why? Ang daming nahuhuli siya po. Wala kayong nahuhuling drug lord. Tama? Meron na kayo napakulong na drug lord. Putang na. Sabi ko nga sa'yo eh. Si Pangulong Duterte, daming drug lord na pakulong eh. Yung iba ka nangamatay eh. Hindi ba? Yun ang talagang war on drugs. Ngayon wala eh. Nakukuha niyo yung shabu. Nito nila, daanin natin yun. Kung di niyo nakuha yung may-ari ng shabu na yun. Ano nangyari sa ano nila? Saan yung driver nun? Na nagdadrive doon? Ano nangyari nun? Nasunog niyo na ba yun?
O nasunog na ba yun sa chimenea, yung mga droga na yan? Wala na tayong balita eh. Yan ang sinasabi, kaya nagdududa tao sa inyo eh. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse, at saka yun. Pero ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Opo. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Laking pera eh. Opo. Ang laking pera talaga nila, ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat, para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang Yun yung sinasabi ni Pangulo. Yung drug lord, yung pusher, dahil madaming pera, kayang bilhin lahat. Anong gawin natin? Putang inang yan, barilin mo na. Di ba? Diduin mo. Oo, sabihan mo sa kanila man, laban sila. Para talagang tapos na problema natin, di ba? O kasi ikaw na may sabi eh. Capable yung mga yan at korap ang mga Pilipino. So, ganito bribery here, bribery there. Bayad dito, bayad dyan, mayaman eh. Di ba? O, dyan ngayon yung sinasabi ni Pangulong Duterte na, utangin na yung mga yan. Alam na nilang bawal, pinaggagawa pa rin nila. Dapat yung mga yan, tumirik ang mga mata niyan o kaya mawalan ng hininga mga yan. Ganun dapat siya, matapang, hindi pwedeng kanya. Raid. Walang nauling drug lord. Raid na naman. Tapos hindi nyo namamalayan. Puta yung mga polis, nire-recycle na pala yung mga yung mga droga na yan. O hindi ba? Wala talaga eh. naman yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin, yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin. Saan? Wala kami nakikita eh. Sana may binalita isang drug lord, high profile, ganito, ganyan, Chinese. Wala, sir. Oh, sabi ko nga, tangin na talaga, manluloko talaga eh. Bolero talaga eh. Talagang guilty. So, ngayon, in the same vein, you know, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nung nabalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga ikukulong natin yung mga sangkot diyan sa drugs. Pero tingnan muna natin yung mga small offender. Sinabihan ko na nga ang DILG, nakausap ko si Sec John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi maganda tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentahan, maraming mga high na kung ano-ano ginagawa. And that's why yung aming bagong is cops on the beat na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan, araw-araw umiikot. Alam niya lahat yan. Alam niya lahat yan. So aasahan po namin in the next coming days, pati mga, kumbaga, ang tawag namin diyan yung maliit, mga dagandingding eh. Mga dagandingding, uhulihin na rin sila, hindi na sila pababayaan ng pulis. Hindi po kasi talaga iniiwasan ko yung basta may suspetsya o may hinala o may sumbong, basta kuhuli, papatayin na lang, di ba? Wala yun, na. doon kami lumalayo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw ko yun. Dahil hindi mo dapat gawin yun. Sabi ko, mag-focus tayo sa malalaking drug bust. Ngayon, mag-focus ulit tayo doon sa small time. Sabay yun. Tinitira yung malaki, Hindi tinitira yung naman titigil yung mga operation. sakit sa ulo, ano po. Oo, talaga. Opo. Kayo po ba, anong gusto nyo? Wala kayong nahuli. Wala kayong nahuli, wala nga kayong natatapos na kaso eh. Ay nako, pinalabas nyo pa nga si Kerwin Espinosa eh, drug lord yun eh. Nanalo pa mayor, pinalabas nyo pa si Leila de Lima, may kaso rin sa drugs, pinapabalik na nga ng Court of Appeals eh. Nasa kulungan dahil hindi daw tamang i-acquit dahil lang dun sa hindi tamang i-acquit dahil lang dun sa recantation ng testimonya ng mga testigo eh. Anong pinagsasasabi nyo? Lumala ang droga dito dahil nagpabaya kayo, plain and simple. Wala nang ifs, wala nang buts, yun talaga ang rason. And this will all fall on your lap or on you. Ikaw yung masisisi dito, you are the one to be blamed regarding dito dahil wala ka namang ginagawa talaga, wala kami nakikita na naipakulong mo na o kung ano man.